Hello guys, 12 midnight. Lockdown na po. Sobrang nakakatakot na guys. Parang na, ghost. Tingnan nyo, parang wala nang katao-tao. So lahat ng mga sasakyan na yan, nagmamadali na yan sila. Dahil hindi na totally lockdown na talaga. So kung halimbawa ako Mandaluyong, ang trabaho ko ay nasa Taguig, hindi na ako makakapunta sa trabaho. Ngayon pag naabutan ako ng lockdown sa Taguig, hindi na ako makakauwi ng Mandaluyong. So wala na masakyan. Kagaling ko lang ng trabaho talaga. Patawid ako ng tulay, sobrang mangiyak-ngiyak na ako dahil ang hirap. Parang kailangan mo mamili kung sarili mo ba o at trabaho mo. Sobrang emotional ako ngayon dahil first time ko na magkaganito na parang wala kang kalaban-laban. Alam mo, ang mga BPO workers, mapabagyo, mapabaha, mapalindol, pumapasok, okay lang. Kasi alam namin, nakikita at nami-measure namin yung risk. Pero itong ganito na hindi natin alam kung sino yung kalaban natin, sobrang nakakatakot na. Patawid na ako. Ay, Ginoo ko. Good morning, guys. March 17. Kagising ko lang alas 9 ng umaga. Gusto ko lang i-video yung nangyari. Gusto ko lang i-video ngayon dahil sobrang emotional talaga ako. Kasi kagabi talaga sobrang traumatic. Ang hirap talaga, sobra. Nandun yung takot, nandun yung parang mag-isa lang ako. Sobra talaga, nakakatakot talaga. Ngayon umaga, sumilip ako, walang katao-tao sa may mga sasakyan, pero parang yung kung bakit, ayun sobrang walang katao-tao habang nakatingin ako sa walang katao-tao sa EDSA, walang operation. Ayun, sobrang wala siyang katao-tao. Sobrang natatakot ako kasi hindi naman, alam mo yung dala pa to kagabi, buti nga nakatulog ako kagabi, nag-live ako kagabi-gabi na sobrang taranta, sobrang emotional ako, sobrang natatakot talaga ako kagabi kasi kahapon pumasok pa rin ako sa trabaho dahil kailangan. Saka kailangan ko rin talagang, ginusto ko rin naman talagang pumasok para lang talaga meron akong pang gastos dito. Kaso ang problema kasi pagdating ng alas 12 nagkaroon ng biglaang enhance community quarantine. Hindi ko alam tapos bigla kami pinauwi. Wala ako masakyan. Nagmamakaawa na lang ako doon sa may motor. Dahil kailangan kong umuwi kasi baka hindi na ako harangin ako ng baka haharangin ako ng mga militar. Naawa naman siya, binigyan ko ng 200 mula sa Taguig hanggang sa Mandaluyong. Binigyan ko siya ng 200. Tapos pagdating namin sa may Guada, diyan sa may harap ng JCC Mall, basta yung mall dyan along EDSA, hinarang kami ng
mga militar. Sobrang dami talagang militar. Parang natatakot talaga ako kasi nga hindi ko alam na for ano ba to, for anong they are doing it for public welfare or kasi nag-create siya ng trauma and panic. Tapos nagpapanik din sa office kasi mga 12:40 meeting kami, pinapili kami kung mag-stay kami sa office. Doon na kami kasi sa Taguig kasi yung trabaho ko. So kung sa office na hindi na kami pwedeng umuwi pa, tuloy-tuloy na pagtatrabaho namin. Hindi ako po ng 30 days habang naka-enhanced quarantine. So, nandun ako sa, desisyon na sobrang hirap kasi kung meron lang ako kasama siguro dito sa loob ng bahay, pipiliin kong magstay doon sa office dahil alam kong merong mag-aasikaso dito sa bahay. Ang dami kong mga pagkain na mabubulok. Mga gulay, mga naka-stack na hindi ko na ipasok sa ref. Kasi, akala ko yun lang yung magkakaroon lang ng shortage ng pagkain. Kaya nag-hoard ako ng maraming pagkain. Sinong mag-aasikaso dito sa loob? Ngayon, pag uuwi naman ako, hindi na ako makakabalik pa ng Taguig. Kasi wala na rin masakyan. Tapos sa harangin. Tsaka kailangan pa mag-print ng permit to travel wherein kaya ko namang i-print dito siguro sa end ko. Kaso ang problema, wala rin ako masakyan papunta doon. So hindi ko alam kung araw-araw ba ako maglalakad o ano. Tapos sobrang pagkagising ko ngayon, naalala ko lang talaga yung nangyari kagabi. Naglalakad. Pagkaharang namin dyan sa may Guadalupe, hindi na pinadiretso yung slakyan kong motor. Hinarang na siya. Tapos ako na lang naglalakad mula Guadalupe hanggang pagdating doon sa condo. Pero bago ako makapasok ng Mandaluyong, sobrang haba. Parang papasok ka sa border ng ibang country. Dahil buti na lang dala ko yung humid ko. Buti na lang talaga kasi lahat ng mga ID ko, hindi pa siya naka-address dito. Hindi pa siya naka-address. Kakakuha ko lang ng humid. Buti na lang talaga, pati yung condo, yung number, yung address ko mismo dito. Naka-address na. Tapos pinakausapan ko na lang yung mga marshal o mga militar na baka pwede naman po akong tumawid kasi nga wala na akong iba pang pupuntahan. Nandun naman ako nakatira. So, pinapapasok ako, iniwan yung naghatid sa akin. So, naglakad ako mula GCC Mall Guadalupe hanggang papunta dito sa Mandaluyong na hindi mo alam na sobrang dami-daming militar na anytime pwede kang harangin dahil bawal na maggala-gala. Tapos, parang hindi mo alam kung may violation ka bang nagawa or para sa amin ba yung welfare ba namin yung inasikaso or nakikita ko pa yung wangwang na kung saan ang dami-daming militar sa EDSA. Tapos may nakamotor, may mga pulis, may mga na parang hindi ko alam kung saan ako dadaan. Tapos sobrang dilim. Tapos may mga sasakyan na yung EDSA sobrang empty. May mga sasakyan na mga dumadaan-daan. Kaso parang mga nagmamadali sila. Parang anytime pwede kang mabangga kung tatawid ka. Kaya ang ginawa ko, bago makarating ko dito, talagang tumawid ako. Sobrang dilim talaga. Tapos ang mga nakikita ko na lang na mga tao sa mga building is yung mga guard na lang. Wala nang ibang mga talagang ordinaryong tao na mga civilian. Sobrang traumatic yung experience. Lalo na ngayon, na mag-isa lang ako dito. Gusto ko na talagang umuwi ng probinsya. Gusto ko na umuwi ng Bohol. Sana hindi na ganito yung Pilipinas. Sobrang nakakatakot talaga. Dalawa lang naman yung hindi ganito. Ako as a call center worker, lumindol nitong nakaraan. Nako, sumilip lang ako tapos gumanon-ganon yung building.
Wala sa akin yun. Naligo pa nga ako. Yung iba nagtakbuhan na sa baba ako. Naligo pa ako kasi baka mamaya may pumutok na tubo. Hindi na ako makaligo. Kailangan ko pang pumasok. So, sabi ng guard, sir, hindi mo man lang naramdaman na may lindos. Sabi ko, naramdaman ko naman. Pero kailangan ko maligo para pumasok sa trabaho. Tapos last time nung nag-undoy or basta nung nagbagyo, para lang ako makapasok sa Mall of Asia. Kasi panggabi rin ako call center. Talagang nag-swimming talaga. Literal talaga nag-swimming ako sa Taft Rotonda kasi nandun lahat ng halos taga bewang yung tubig. Nag-i-enjoy pa ako sa kahit sobrang dumi. As in, feeling ko talaga lahat ng dilobyo na pagdaanan ko na para lang makapasok sa trabaho. Pero ito sobrang hindi ko alam. Buti kung meron akong pakpak para lang makapasok sa trabaho, wala. Suspended lahat ng mga transportation. Tapos yung company namin ngayon, wala pa akong feedback kung anong mangyayari. Kasi yung ibang mga samahan ko nagpaiwan doon. Kasi kailangan din nilang kumita ng pera. Iniisip ko naman, kailangan ko rin. Kaso paano na ako makakauwi? Mandaluyong. Ayoko maging OA, pero that's how I feel right now. Na parang wala kakakampi. Hindi alam ng mga kamag-anak ko sa Bohol kung anong nangyari dito. Kaya binidyo ko to para at least alam nila kung ano mang talagang nangyayari sa akin dito. Within 30 days, sobrang nakakatakot talaga. Alam ko naman ang ginagawa nila tong quarantine na to or total lockdown para sa welfare ng mga Pilipino, pero parang hindi ko to na-expect na magiging ganito. Sobrang traumatic siya. Parang habang naglalakad ako kagabi na pauwi dito, para akong hingal na pawis na para akong nandun sa isang movie na sobrang ghost. Wala pa rin tao. May mga businesses nag-shutdown na. Yung mga gasolinahan. Ayan, ang daming wangwang pa rin. Ay, Diyos ko. Yan may mga sasakyan siguro. Ewan ko ka saan papuntang, para silang nagmamadali na Parang hindi ako makakain ngayon. Diyos ko. Manood na lang siguro ako ng news. So, antayin ko na lang yung balita ng mga management. Gusto kong pumasok dahil anong gagastusin ko sa loob ng 30 days. Sabihin ng government na tutulungan, hindi ako naniniwala dyan kasi sa dami namin, Diyos ko, sa dami kong gastusin, hindi ko pwedeng Ewan ko ba? Pasensya na, pero sa totoo lang, parang I lost faith. Sobrang nakakatakot talaga. Kasi pag nagkasakit ako dito, paano? 14 days? Paano pag hindi ako naka-bounce back? Wala man lang yung mga labi ko. Parang, alam mo yung sobrang advance kong mag-isip, pero to the point na hindi na ako magiging rational. Update ko na lang kayo guys kung anong problema para makarating din kayo paano sa mga kamag-anak ko sa Bohol. Takot talaga ako sobra. Hindi ako ganito mag-react sa mga dilubyo para lang makapasok sa hindi. First time kong ganito na parang hindi naman siguro to giyera. Ewan ko lang kung giyera or parang hindi mo alam kasi hindi mo alam kung ano yung kalaban mo, kung nasaan, hindi mo nasusukat, hindi mo nakikita. Malay mo na pala, nandyan na yung kalaban mo sa likod. Parang sobrang dalawang kalaban mo. Paano ka makakasurvive sa virus? Paano ka rin makakakuha ng income dito? Wala kasi kaming work at home na option.
bahala na to.